Para makatipid sa diesel, may kakaibang diskarte ang isang engineer. Hinahaluan niya ito ng pinagprituhang mantika. Pero siya na rin ang nagbabala sa mga mag-iisip na gumaya sa kanya. Hindi raw niya sagot kung ano ang mangyayari sa sasakyan ninyo. Ang mga paalala rin ng mga eksperto sa pagtutok ni Mark Salazar. Siya si Electronics Engineer Ed Briseño, isang renewable energy advocate. Sa gitna ng problema sa napakamahal na presyo ng diesel, meron daw siyang panangga. Ang diesel kasi ng kanyang SUV, hinahaluan niya ng gamit ng mantika. So once na meron na siyang diesel, haluin ko, idadagdag ko na lang yan. Wala ka namang napansin sa maintenance mo, boss, sa change oil mo. Regular pa rin, fuel filter, basta regular PMS, wala tayong binabago na regular na PMS. So mas dumumi, ganyan. Wala namang napansin na gano'n. Pero bago raw ito gamitin, kailangan munang linisin ang mantika. Tinest drive namin ang SUV ni Ed. Simula pa 2019, naghahalo na siya ng mantika sa makina at wala raw siyang naging problema. From time to time, binabalik ko ulit sa pure blend na diesel. Okay. Para papakiramdaman ko ano yung performance pag pure diesel ulit. Tapos after nun, ibabalik ulit sa halo, ano yung performance. Pero bago subukan ang ginagawa ni Ed, siya na rin mismo ang nagbabala. Hindi niya pananagutan kung fail sa inyo ang mantika. Maaari niyong subukan with my disclaimer na you should do it your own risk. Ayon sa Automobile Association Philippines, baka yung hinahabol mong tipid ay maging gastos lang kapag nasira ng mantika ang makina mo. It may help you save on fuel costs initially, but eventually, partner, dudulugin niya yung mga injector ng ano mo, lalo na pagka common rail. Naku, deadly sa common rail yan. May pwedeng gamitin yung mixture na ganyan kung direct injection. Gumagamit naman daw talaga ng coconut oil sa fuel mix, pero konti lang at sopistikado ang blending process. So yung general oil, yung cooking oil, ang tawag yan, mas mabigat yan kaysa sa petroleum diesel. Kaya yung nagbabara, no? Para bang mas malapot siya kaysa sa petroleum diesel. Kaya hirap siyang gamitin ng ordinaryong makina. Lalo for modern engines, hindi pa pwede yan eh. Pero yung mga 1997 and below, ang tawag ng DID, direct injection engines, yun, tatanggapin yan. Noong World War II, ginamit daw ng Hapon ang coconut oil dahil kapos na sa krudo. Pero napaka-basic lang daw noon ng makina. Kung yung makina ay prior to 1997, most parts are more mechanical, no? Lalo na ang system diyan na tinatanong mo, anong klaseng gasket ang ginagamit nung araw? Gumagamit pa yata ng cork gasket noon eh. Ngayon, yung quality ng mga gasket, that's the one that keeps the parts sealed, yung gasket, no, rubber gaskets between two metal parts, no? Yun ang nagbago. Pangalawa, yung electronic components ng makina, no, wala nun. It may work, yes, pero kailangan magaling ka magmekaniko kasi wala kang ginawa kundi laban yung injector mo. Kasi mabigat nga, makunat eh. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.